Part 29. Masaya ako, Thina. Masayang masaya, he wholeheartedly said. Sana ganito ka lagi, Thina. Pangako, mas lulubos-lubusin ko pa ang panunuyo sa iyo, makahulugan niyang litanya. Idinaan ko sa pagmuso ang paghuhuramentado ng puso ko. Huwag kang maging kampante dyan. Pumayag lang ako kasi kahit ano namang pagtanggi ko, mangungulit ka pa rin. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sinulyapan niya ako at saka ibinalik ang tingin sa daan. Hindi, ba't naman ako magsasawa na ligawan ka? Ikaw, hindi ka pa ba nagsasawang tanggihan ako? Umirap ako. Hindi, mas lalo siyang ngumisi. Good. At least, wala tayong soan sa isa't isa. Kumunot ang noo ko dahil batid kong may laman sa huli niyang sinabi, at parang natutunugan ko na kung ano iyon. Nag-init ang pisngi ko. Buwisit. Tinukod ko na lang ang aking ulo sa siko ko na nakapatong naman sa bintana. I want to be thankful somehow because his car windows are heavy tinted. Walang makakahalata sa amin, at least. Thina, malat niyang tawag sa pangalan ko. Tiningnan ko siya saglit. Napansin ko na naman ang tagos hanggang buto niyang titig. Mas lalo kang gumaganda, bulong niya. Sa pagkakataong iyon ay bumilis lalo ang paghuhuramentado ng aking puso. Hindi na ako makaimik ni singhalan siya pagkatapos noon. Pakiramdam ko tuloy ay masyadong sumikip ang Montero ni Dan at iyon, ang dahilan kung bakit hindi ako makahinga. Sana lang ay hindi niya mahalata ang kakaibang pamumula ng pisngi ko. Shit lang. Panakaw ko siyang tiningnan. Nakangiti na ang makong ngayon. Sawabe niyang manonyebra ang sasakyan niya. Tuwing gumagalaw siya ay nagpe-flex din ang kalamnan niya. Maayos ngayon ang kanyang buhok. Magulo man o hindi, he still looks gorgeous. Kakaiba rin ang lahi ng mga Montenegro. Di kagaya ko na kayumanggi ang balat, sila'y mapuputi. Mga mestizo. Especially him that he almost acquired the traits and features of his father. Nakita ko na ang daddy niya at masasabi ko na nasa edad noon na 30 plus ay mukha pa rin itong bata. Narinig ko na ang mga Montenegro ay may lahing Espanyol. If I am going to compare the features of the Montenegro brothers since I already saw Dane before, I want Dan feature more. Kumpara kay Dane na laging nakakunot ang noo at akala mo ay sisinghalan kanya kapag nagsalita siya at mukha ring maldito, ang aura naman ni Dan ay maaliwalas at laging nakangiti. May pagka-transparent din ito sa feelings niya. Marahil, yung pinapakita niya sa mga babae ay natural lang dahil mabuti siyang tao. He's a natural gentleman and I hate it, because, how would I ever believe him if he always does that to the other girls? Mademo na kung mademo. Drooling already, Thina. Halos mauntog ako sa bintana nang marinig ko ang baritonong boses ni Dan. Wala sa sarili akong napatanong. Nang sulyapan ako ni Dan ay nagsalubong ang mga kilay ko sa biglaan niyang pagtawa habang nagmamaneho. Napuno ng halakhak ang kanyang kotse at wala akong nagawa kundi, ang pagmasdan kung paano siya bumulanghit ng tawa at ang maligaya niyang mukha. Pakiramdam ko ay nag-aapoy na sa init ang pisngi ko. Buwisit, nakita niya ba akong nakatitig sa kanya ng matagal? Nakakairite talaga. Dapat, Thina, sabi niya sa pagitan ng kanyang paghingal, sinabi mo na sakin na gusto mo akong pagpantasyahan. You can have me always. Buwisit talaga. Idinaan ko na lang sa irap ang pinaghalong asar at pagkapahiya ko, hindi kita tinitignan. Napangiwi ako sa pagsabi ko. Darn! Thina naman kasi, sagutin mo na ako. Pag nangyari yon, habang buhay mo akong pagsasawaan, panunuya niya. Nanindig bigla ang mga balahibo ko. Tumigil ka nga. Nang kurutin ko siya ay namula agad ang braso niya. Agad ko itong hinimas nang umiwi siya. Hindi pa rin nabubur ang ngisi niya at nakakaasar. Ouch, you're a sadist, Thina. But it's okay, because I'm willing to endure all the pain if you will be my reward. Masuyo niyang bulong nang magtama ang mga paningin namin. Ayoko na. I'm feeling so helpless every time he threw those sweet words at me. Samahan pa ng mga titig niyang nakakapanghina. In the end, I gave him the chance to prove his love on me. Nandyan yung matyaga niya akong hinahatid sundo sa school. Bibigyan niya ako ng isang bouquet of roses o tulips araw-araw. Madalas nga niya akong sinusorpresa, Naalala ko noong ika-17th birthday ko, akala ko kung anong ipapagawa sa akin ng professor ko sa clinical psychology, Leon pala, isa siya sa mga kasabwat upang sorpresahin ako.
Dan was there, singing his famous song, and I, while giving me a huge brown teddy bear. Naroon pa sina Natalie, Shiri at Melissa na pawang mga kinikilig para sa akin at halatang mga kasabwat din. Hindi na nga pala niya rin hinahayaan na lumapit pa sa kanya, ang mga hibang niyang fans. Nginingitian niya lang ang mga iyon pero wala ng mga halik at mga yakap. Panay ang pang-aalasta niya na nagseselos ako at nagpapaka-possessive. Kahit na panay ang tanggi ko sa kanya, hindi ko rin may kakailan na nagseselos ako. I am starting to fall in love with Dan so hard and I want no barrier or obstacle in our road that we build. Balita ko, nanliligaw na sa iyo ang anak ni Don. Umangat ang tingin ko sa pwesto ni Dad. Nasa hapagkainan kami noong mga oras na iyon. Nag-init bigla ang pisngi ko. Oo nga pala, hindi ko pa pinapakilala kay Daddy si Dan ng formal. Napayuko ako at idinaan sa pagkain ng hiya. Yes Dad, bulong ko. Ramdam ko ang mariing pagtingin ni Mommy sa akin. Kinakabahan tuloy ako. Pinakilala ka na ba niya kay Don? Dagdag pa niya. Napalunok ako. Feeling ko tuloy, nasa interrogation room ako at nakaupo ako sa hot seat. Hindi naman mainit, pero, para akong pinagpapawisan ng malamig. Opo mahinang sagot ko, hindi pa rin makatingin sa kanila. Gusto mo ba siya, Tina? Malamig niyang tanong. Napaawang ang labi ko nang tingnan ko na si Dad. His powerful eyes bore into mine, waiting for my answer. I gulped in nervousness. Should I say yes or no? Yes, Dad? I muttered, looking at him straight into his soul. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay na magsalita si Dad. Then, ipakilala mo na siya sa amin, naging maligaya na ang kanyang boses. Napatanga ako ng matagal bago kumurap, you mean Dad? Isang ngiti ang gumuhit sa manipis niyang labi. Yes, my dog there, let us know him more. He deserves to be suffered. Dad, kumalma na ang puso ko dahil sa pinapakita ngayon ni Dad. I want to thank him, so much. Biro lang, tawa niya, papuntahin mo siya rito. Athena, we want to know him. Ayoko, napabilang kami agad kay Mom na magkasalubong ang mga kilay. Pinunasan muna niya ng table napkin ang gilid ng kanyang bibig. Ayokong oo ka sa kanya, Thina, babala niya. Celestina, tumigil ka, Alphan, mariin niyang suway. Hindi ko gusto ang lalaking iyon. Lalo na ang apelyido ng pamilya nila. Dama ko ang gigil sa boses niya, pero bakit, Mom? His dad is nothing but a cheater, pang-aakusa niya sa tao. Natahimik ako at hinayaan siya na magpatuloy sa pagsasalita. Maging si Dad ay ganoon din ang ginawa. His dad and my sister became a couple. They were lovers back then. But he chose to cheat on my sister and married his wife now. Cheater asshole. Nananalaytay na sa dugo nila ang magloko. Iyong kaba na kaninang nawala ay nanimbalik at mas lalo pang lumakas iyon, dahil sa isinawalat ni Mom. Walang buhay na nilapag ko ang kubyertos at tinidor. Nawalan tuloy ako ng gana kumain. Don't generalize, Celestina. Mali na magsalita ka ng ganyan. At kung totoo man na nagloko si Don, bakit kailangan na pati iyong anak nila, ay dadawat mo? At bakit kailangan na kampihan mo sila, Alfo? Dahil sila ba ang tumulong sa atin na maipundar, ang negosyo mong nilugi mo dahil sa pagsusugal, ha? Napatingin ako kay Dad na napayuko sa amin. Bakas ang insulto sa hitsura niya. Napakuyong ako ng mariin sa puting palda ko. Mom is very straightforward to her words. Iyon yata ang naman ako sa kanya. Sometimes, we didn't notice that we hurt other people because of our words. Kaya ako, hanggat maaari, ayokong maging katulad niya. If no one will provoke me. Ayokong magpaapekto sa sinabi ni Mom. Tama naman si Dad, hindi naman namamana ang pagloloko. Nasa kanila na lang iyon kung gagawin nila iyon o hindi. Based na rin sa mga pinakita sa akin Dan, alam kong buong puso niya ang iniaalay sa akin. I trust Dan. I trust his love on me. What? Anong sabi mo? Sasagutin mo siya. Hindi na ako nagtaka na ganun ang reaksyon ni Drew nang minsan ay naikwento ko sa kanya, ang progreso ng panliligaw sa akin ni Dan. Pumunta sila ng Japan ng pamilya niya, dahil may magandang oportunidad na nakita doon ang ama ni Drew. Kaya, naging paraan ng komunikasyon namin ang Skype. Tumango agad ako, nakangiti. Oo,
Sa 18th birthday ko. Naibulazlas niya. Kitang-kita ko ang pagtigas ng kanyang panga. Namutla ako agad sa reaksyon niya. Oy, Drew, anong problema? Bakit mo siya sasagutin, Thina? Napatalon ako sa gulat sa sigaw niya. Thina naman, natunugan ko ang frustration sa boses niya. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, di ba? Yang na iyan, manloloko iyan. Pabibilugan niya lang ang isip mo gamit ng mga matatamis niyang salita. Kapag nakuha na niya ang loob mo, sasaktan ka na niyan. Makinig ka nga sakin, Thina. Damang-dama ko ang matinding kabiguan sa hitsura niya. Pero, hindi ako magpapatinag sa ganito niya lang na rason. Bakit ganito ka na lang kung umalma sa amin ni Dan? San mo ba napupulot yun, Drew? Sa nakikita ko naman, wala namang katotohanan ang lahat ng paratang na binabato mo sa kanya. Dahil nagbubulag-bulagan ka lang, Thina. Pinapairal mo yang nararamdaman mo sa kanya. Do you think that his love for you is genuine? Is it pure? You're just using your emotions here, Thina. Nagdalawang isip din ako, Drew, kung alam mo lang. Maraming beses ko na siyang binabaliwala. Pero, patuloy lang siya sa panunuyo sa akin. Hinihintay ko nga lang magsawa siya. Pero, hindi siya sumuko. Isa pa natigilan muna ako. Bigla kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Huminga muna ako ng malalim at nagsalita, mahal ko na yata siya, bulong ko. Putang na, malutong niyang mura, sabay na pahilamos ng mukha. Sunod-sunod kong narinig ang bayulente niyang paghinga. Napatingin na siya sa akin at nakita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya. Nag-iwas din siya ng tingin pagkatapos. Just don't come running back to me if he will hurt you, he whispered, then, he went offline. May kumurot sa puso ko dahil sa frustration na pinamalas ni Drew kanina. I could feel his concern for me. But for now, I don't need it. I don't want to be affected. If I need to learn from this, I should get hurt first. Lahat ng pundasyon ako, lahat ng tiwalang maaaring ibigay ko kay Dan ay nawala ring agad nang marinig ko, ang pinag-uusapan nilang kabalastugan. Dan, sa tingin mo, makukuha mo na. Hindi nila alam na nandito sa likod ng pader kung saan sila nag-uusap sa tambayan nila. Napadaan lang ako ng mga oras na yun at hindi na sana sila papansinin pa, pero, nakuha nila ang buong atensyon ko, dahil sa mga kakaibang pinag-uusapan nila. Oo, kaunting tulak na lang. Nagpapakipot pa, alam ko rin naman na gusto rin naman niya. Kinilabutan ako sa naging sagot ni Dan. At mas lalo akong nanlamig dahil sa pinagtutungkulan nila. Na posibleng ako iyon. Dinig ko ang pagngisi ng isa sa mga demonyo. Just go and push your luck, bro. Kaunti na lang naman, pagkatapos humalaklak ito, gawin mo na ang panalay. Dapat iyong masasarapan siya. Gago. Agad na akong lumayo at napapikit ng mariin. Dahil hindi ko na kayang pagbigyan pa ang mga sinasabi ng mga yun. Ang sakit ng dibdib at ng mga mata ko. Gusto kong magwala sa galit. Gusto kong makapanapak. How dare he do this to me? Pinaniwalaan ko ang lahat ng sinabi niya. Nagtiwala ako sa kanya. Naniwala ako sa pagmamahal niya. Makailang beses ko na siyang binaliwala at ngayon na binibigyan ko siya ng pagkakataon, nalaman ko pa ito. Ngayon na mahal ko na siya. Niloko niya ako. Pinagmukha niya akong tanga. Walang hiya siya. Hayop. Bumibigat ang dibdib ko hanggang sa makarating sa bahay. Buti at wala sina mom at dad. Sinadya ko na lang na hindi umuwim dahil hindi ko na kayang pumasok pa. Buong magdamag akong humagulal. I am now in love with him. Mahal ko na siya. Pero anong ginawa niya? Pinaglaruan niya lang ang nararamdaman ko. Hindi ko tuloy alam kung saan sa mga sinabi niya ang totoo at huwad. O baka naman, pulos pambabala iyong lahat. Damn it. Ako naman si tanga, bumigay agad. Anong ginawa ko? Sumisikip ang dibdib ko tuwing naaalala ko ang lahat ng pinag-usapan nila ni Vlad. Mga walang hiya. Ang galing nilang magpaasa ng mga babae, papaibigin ka nila, tapos, pag natiyak na nilang nahuhulog ka na, saka ka naman nila iiwanan sa ere. Durog na durog ang puso ko sa ginawa niya. Marahas kong pinalis ang mga luha ko na nagsisipaglaglagan pa rin. I have to blame myself for not listening to Drew's advice. Masyado akong nadala sa pagmamakaawa niya. Screw him. Because of what he did to me, I will not give him the satisfaction of him seeing me hurt.
I will make sure that in between us, he will be the one to suffer most, not me. I will not allow him anymore to enter my peaceful life. Because of what he did to me, I don't think that my love for him is full and extreme anymore. On the day of my 18th birthday, I rejected Dan for the last time. I did not believe on his playful words anymore. Tama na. I had enough. Napaniwala na niya ako pero niloko pa rin niya ako sa huli. Ayoko sanang maapektuhan, pero noong nakita ko, ang sakit sa mga mata niya at ang lambot ng hitsura niya, nasaktan din ako. Parang gusto kong bawiin ang lahat ng mga nasabi ko na. Parang gusto ko na namang bumigay. Iba ang mga nasabi ko sa nararamdaman ko. I love him. I love him more than those sweet words and gestures. I know, pero, ginagunya ako. Nakakainis. Dapat, wala na kahit ano at dapat umiiral na ang galit sa puso ko, pero nawawala na naman yata ako sa huwisyo dahil sa mga pinapakita ni Dan. Ayoko na talaga. Akala ko ay tuluyan na siyang mawawala sa buhay ko. Simula noong nangyari iyon sa pagitan namin at binato ko siya ng maaanghang na salita ay hindi na siya nagpakita sa akin. Aminado ako, namimiss ko na ang presensya niya. Hinahanap-hanap ko pa rin siya. At masakit kasi akala ko wala na akong nararamdaman sa kanya. Pero, noong nalaman ko na gumawa na naman, siya ng kabalastugan at ngayon naman ay gumawa siya ng paraan. Para may kasal ako sa kanya, dito na mas lalong umusbong ang muhi ko sa kanya. I am totally mad at him but at the same time, I am loving him fiercely. Simula noong naging mag-asawa kami ay nilayo ko ang sarili ko sa kanya. I tried to be cold at him. But every time I'll do that, I am pained because of his sufferings and his sorrows. Hindi rin kaila sa akin ang masidi niyang pagseselos kay Drew. Dama ko ang galit niya para sa kaibigan ko, na nagiging sanhi ng madalas naming pag-aaway. He was very frustrated with our marriage dahil sa pagmamatigas ko. But, because I am only mad at him. And besides, I couldn't believe his treatment on me. I could remember our first night. When we did, I heard him sobbing quietly as he got me. Panay ang sigaw ko noon na sana ay mawala siya sa buhay ko, taliwas sa kung ano talagang nararamdaman ko. Maybe, my angry self spoke for me kahit na ayaw ko. Habang naaalala ko ang mga nangyari sa nakaraan ay nalulusaw lalo, ang pagmamahal ko sa kanya. Na napapalitan iyon ng puot sa puso ko. Akala ko lang. Pero noong sinabi niyang sumusuko na siya at gusto na niyang bumitaw ay gumuho. Ang mga matatayog na pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. I should be mad at him. I shouldn't believe with his words. I must be happy because finally, he wants to end our marriage before. Pero, ba't sa isang iglap ay naiba nito ang takbo ng nararamdaman ko? Pinag-isipan ko naman ang mga nangyari. Hindi dapat na ganito ang reaksyon niya, dahil alam kong naglalaro lamang siya sa aming dalawa. Pero, kung ganun nga, ba't niya pa ito pinatagal? Ba't pa siya nagtitiis sa akin? Sa lahat ng masasakit kong salita, bakit nagiging matatag pa rin siya sa kabila ng lahat ng pinapakita ko sa kanya?